Kagima 13 GM Babaylan 1. Kamusta mga Kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya ng puso ng saging na naging bato at taglay nitong mga mahikagahong bertudes. Paki-like and subscribe lamang po mga Kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga Kagimat. May iba't ibang sahing mga agimat ang siyang pwedeng makuha sa halaman na saging. Mayroong hiyas, trabungko at mga mutya. Pero katulad din ng mga ibang sangkap agimat, bihira lamang ang makahanap at pakitaan ng mga ganitong bugna. Sa video natin ngayon ay tampok natin ang mutya puso ng saging na naging bato. Ito ay may maraming mga bertudis na tinataglay mga Kagimat. Isa na nga dito ang pinakasikreto niyang may kagahom na makapagpalambot ng puso, nakapagbihag ng mga damdamin. Kapag sakaling may mga aura na may matigas na kalooban, itong sangkap ay may mabisang kapangyarihang bertudis na pahumukon o palambutin ang kanyang kalooban. Kung nagtatrabaho ka naman sa ibang bansa at ang amo mo ay sobrang sungit, itong agimat mutya ng puso ng saging na naging bato ay makakatulong upang maging mabait at respetuhin ka ng iyong amo. Itong sangkap ay maganda din sa magkasintahan o sa mag-asawa. Maging mabuti ang kanilang pagsasama, malayo sa gulo at madaling magkaintindihan. Dahil sa mahika nitong malakas sa pagbalanse ng bawat emosyon. Nakapagpalakas din ito ng katawan, pisikal at spiritual. Nagpapalakas at nagpapatalas ng memorya. Swerte na agimat kapag kumuha ng mga board exam. May malakas din ito na proteksyon at depensa pangontra sa mga itimang elemento, itimang spiritu, itimang maligno at itimang aurang tao. Pangliwas sa mga masamang tangka ng kapwa at nagpapalakas ng alindog at karisma, proteksyon sa pag-travel, nagpapaliwas sa mga hindi inasahang mga panganib at mga sakuna, pampaswerte sa negosyo, kabuhayan at trabaho, at nagpapalakas din ito ng abilidad ng isang manggagamot. Pwede din itong pangsangkap sa mga lana o sa loob ng baon-niyog na gawing kwintas. Pwede din pangsangkap sa paggawa ng kalmen mga Kagimat. Tungkol naman sa mga bawal ng sangkap na ito ay bawal na dalhin sa may sementeryo. Bawal kang mahakbangan kapag suot ang agimat na ito. Kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga bawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahika-gahom. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang mga Kagimat ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura Babaylan Unom para manumbalik ang taglay niyang mahika-gahom. At may marami pa itong mga mahika-gahom bertudis na taglay at mismong sa inyo lang ipaalam o ipakita ang iba pa niyang taglay na mga mahika at himalang kapangyarihan. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga Kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.